So, ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na mga bagay na dapat pagnilay-nilayan. Tapos may closing parenthesis dyan, mga bagay na dapat itanim sa ating mga isipan. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin, yung pa rin, ang bagong ang Biblia at New King James Version, lima na akong babanggitin. Ang ating pag-aaral ngayon mga kapatid, ang ating main verse ay hinango natin sa Pilipos 4:8. Basahin po muna natin ang ating pangunahing talata. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, yung Pilipos isang local church yan doon sa Asia Minor. Ang sabi niya sa last part ng letter niya to, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung merong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, yun po ang ating main verse. Ang haba, no? Isang talata lang yan. Na-occupy ang buong slide, no? Ngayon, bilang introduction, mga kapatid, para higit nating maunawaan ito, mga kapatid, ay nais kong magsimula doon sa sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Marcos chapter 7. Na ipinapakita ron na ang lahat ng kasalanan ay nagsisimula sa ating mga pag-iisip. Nakadalasang tinatawag yung pag-iisip, minsan figuratively ay ginagamit yan o tinatawag yan na puso. Pero figuratively, pag-iisip din yun, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa Marcos 7:21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikapid, pagnanakaw, pagpaslang. So yung puso dyan, mga kapatid, hindi naman literal na puso yan, di ba? Kundi doon sa kalooban natin. Pag sinabing kalooban, kasama dyan yung mind natin, mga kapatid. At sa mind natin, dyan pumapasok o nagsisimula yung evil thoughts, mga masamang pag-iisip. Yung masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, hindi lamang yan. Ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, no? Kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Sabi ng Panginoon, sumunod na talata, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Mapapansin ninyo mga kapatid, lahat ng mga kasalanan physical na yan. Physical dahil panlabas na kasalanan na nabanggit. Dami, di ba? Hindi natin nagagawa yan nang hindi muna nagagawa ang mga ito sa ating mga pag-iisip. Bago mo gawin yun, naisip mo muna yun . Kahit biglaan yan . Kahit nagulat ka, lalo na kung talagang namumuhay ka dyan sa mga nabanggit na kasalanan. Kung gusto nating lumago sa kabanalan sa harap ng Diyos, kailangan nating manalo sa ating pakikipagdigma laban sa kasalanan sa level o sa antas ng ating pag-iisip. Ibig sabihin, kailangan ayusin natin kung ano yung nilalaman ng ating mga isipan. Apektado yung puso sa figurative na pangungusap. Di po ba? So, kailangan malinis ang isipan natin. Yan nga yung nasa sulat ni Apostol Pablo dito sa ating pag-aaralan sa Pilipos 4:8. Na diyan natin kinuha, mga kapatid, yung ating title ngayon. Yung mga bagay na dapat pagnilay-nilayin. Una, sabi rito, kahuli-hulian, mga kapatid. Kahuli-hulian, dahil yan na yung huling tagubilin ni Apostol Pablo, diyan sa letter niya
sa local church ng Pilipos. At sa huling parirala, kunin muna natin yung huling parirala para makita nyo yung scope, yung nasasakop ng ating paksa ngayon. Yung sa huling parirala, ang sabi ni Pablo, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Isipin daw natin ang mga bagay na ito. Ano ibig sabihin ng isipin? Hindi ordinaryong iisipin lang natin yan, kundi yan ay nagpapahiwatig ng pagninilay-nilay. Ay pagninilay-nilay mga kapatid. Yan yung pagbubulay-bulay. Kasi tingnan nyo sa English, no? Meditate on these things. Meditate daw. Pag sinabi meditate, hindi lang naisip mo lang na saglit yan, kundi pinagbubulay-bulay mo yan. Talagang itinatanim mo sa iyong isipan yan. Bakit ba itinatanim yan? Ano yung itatanim dyan? Yung mga nabanggit doon sa gitna. Isa-isayin natin mamaya yan, mga kapatid. Yung, actually, 8 bagay yan, yung nabanggit niya. Na iisip-isipin natin, i-meditate natin. Ating isa-isip yan. Hindi para maisip lang natin, kundi upang maganap natin, matupad natin sa ating mga buhay sa araw-araw. Kasi wala namang silbi, di po ba? Kung iisipin lang natin yan, hanggang isip lang, wala namang action. Bali, wala. Pero mga kapatid, napakahalaga na pinagbubulay-bulay natin yan. Sapagkat sa ating pagbubulay-bulay, diyan nagsisimula yung action natin. Yung pagkilos natin, diyan nagsisimula doon sa laman ng ating mga puso, ng ating mga isipan. Kaya napakahalaga mga kapatid. Yung sinasabi ni Apostol Pablo rito, na alam natin ang konteksto niyan mga kapatid, ay nais ni Apostol Pablo na pag-aralan nating mabuti, isipin natin, ano ba obligasyon natin dyan, na makita natin na obligado tayo na obserbahan yan sa buhay natin. Isipin natin kung ano magiging impluensya sa buhay natin ng mga bagay na nabanggit niya. Talagang gano'n na mangyayari mga kapatid. Magkakaroon niya ng impluensya sa buhay natin, maapektuhan ang buhay natin kapag palagi nating binubulay-bulay yan. Ano ba yan mga yan? 8 bagay yung nabanggit niya rito. At nandyan, ito gutay-gutay natin yung laman ng talatang yan. Sabi ni Apostol Pablo, anumang bagay na totoo, isipin daw natin yan. I-meditate daw natin. Number 2, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kagalingan. Kung merong anumang kagalingan, kung may merong anumang nararapat papurihan, yan daw mga bagay na yan ay isa-isip natin, i-meditate natin. So makatutulong sa atin na meditation kung nauunawaan natin yan, di ba? Kaya itong pag-aaral na to, mga kapatid, mahalaga para matupad natin. Yan sinasabi ni Apostol Pablo dyan sa Pilipos 4:8. Bagamat 8 yan, huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Huwag kayong matakot sa 8 sabagat maiksi lang naman ang mga paliwanag niyan. Pero bago yan, mga kapatid, bago tayo pumalaot, nais natin linawin ng isang napakahalagang kaisipan dito sa ating pinag-aaralan. No? Ito muna, ito'y pasubali, mga kapatid, no? Ang hindi itinuturo ni Pablo. Kasi yan talatang yan, Pilipos 4:8, ginagamit yan ng mga prosperity gospel teacher. Di ba? Para, inuugnay nila yan doon sa, sige, i-claim mo yan, i-claim mo, makakamit mo yan. At napofocus lang yon sa mga material na bagay. Ang hindi tinuturo ni Pablo rito, mga kapatid, ay yung tinatawag na kapangyarihan ng positibong pag-iisip o yung tinatawag na positive thinking. Yung the power of positive thinking. Marahil narinig nyo na yan, mga kapatid. Na huwag kayong maniniwala kung yan ang talatang gagamitin nila para patunayan na itinuturo ng Biblia ang doktrina ng positive thinking. Bakit sinasabi kong doktrina? Kasi naging doktrina na yan, mga kapatid. Kung titingnan natin, no, yung laman ng Pilipos 4:8, puro mga magagandang bagay. Akala ng iba, kino-convert nila yan, pinapaliwanag nila yan na
positive thinking daw yon. Hindi po. Yung particular na tinatawag na power of positive thinking, huwag kayong maniwala dyan. Pinasikat po yan, mga kapatid, ni Norman Vincent Peale. Preacher yan. Christian preacher yan. Kaya lang yung nung sumikat siya na iba na yung aral eh. Karamihan naman ng mga false teacher, mga kapatid, nag-umpisa ng tama eh. Tapos nung dumami ang miyembro, sumikat, nahaluan na ng iba't ibang mga aral. Katulad nito, pinasikat niya yung the power of positive thinking. At yung aral na yan, mga kapatid, dala-dala yan ng mga pangunahing mga preacher sa panahon natin ngayon yan. 2 larawan lang nakuha ko. No? Sa panahon natin ng mga famous, mga sikat na nagtuturo ng prosperity gospel. Na-discuss na natin yung prosperity gospel, di ba? Ano ba mali dyan sa the power of positive thinking? Pag inilulukay natin yung aklat na The Power of Positive Thinking by Norman Vincent Peale, mga kapatid, yan yung pinaka-prinsipyo niyan, ganito mga kapatid. Tungkol yan sa kung meron kang gusto na makimit sa buhay na ito, nakasentro nga yan sa mga physical at sa mga pangangailangan natin. Kaya madaling makaakit ng mga tao. Diyan tinuturo, kung meron kang gustong mangyari maganda sa buhay mo, sabihin mo lang palagi. Banggitin mo, paulit-ulit lang, isipin mo lang palagi yan, banggitin mo sa sarili mo na makakamit ko ito. Halimbawa, wala kang pera. Abay, wag mong sasabihin na wala kang pera dahil mawawala ka talaga ng pera. Yun ang kanilang pagtuturo dyan. Ibig sabihin, kahit wala kang pera, sabihin mo, isipin mo, may pera ka. Kahit wala kang pera. At magkakaroon ka ng pera. O, diba? O kaya, kung may sakit ka, wag mong isipin yung sakit mo. Isipin mo, wala kang sakit. At mawawala daw yan, yung sakit mo. Ako di ako naniniwala na. Pag may sakit ka, meron kang kamot, sundin mo yung doktor. Di ba? Ibig mo, magpe-pretend ka na walang sakit. Para gumaling ka, hindi ho totoo yan. Lalala yung sakit mo. May kilala na akong ganun, mga kapatid Nung sabihin ng isang tao sa kanya na meron akong ganito, may sakit akong ganito, may ganito ako, diabetic ako, high blood ako, may sakit ako sa puso. At sabi sa kanya, hindi, wag mo sasabihin niya, masama yan. Sabi mo, wala ka sakit. I-claim mo na wala ka sakit. No, mga kapatid. Harapin natin ang katotohanan. Kung may sakit ka, paggamot ka sa doktor. Maraming Kristiyano, mga kapatid, ang pumuna riyan. Just turo na yan ni Norman Vincent Peale na The Power of Positive Thinking. Huwag kayong maniwala dyan. Sapagkat yan nakasentro doon sa parabagang pinaliit mo ang Diyos. Ginawa mong isang force, isang puwersa lang. At ginagawang makasarili ang mga Kristiyano sa halip na nakasentro sila sa Diyos. Nagiging makasarili ka dahil kung ano yung iisipin mo, yun daw mangyayari sa iyo. Ay naku, hindi po ganun yan. Kakaunti ang sinasabi niyan tungkol sa soberenya at pag-iisip ng Diyos o soberenya ng pag-iisip ng Diyos at yung layunin ng Diyos. Kukunti ang sinasabi niya, halos walang sinasabi yan tungkol dyan. Kundi puro kaswertehan na lang sa buhay. Hindi po ganun, mga kapatid, ang Ebanghelyo. Napagkaralan na natin yan. Ang Ebanghelyo ay nakafocus sa kung paano ka mapapatawad ng Diyos, kung paano ka maliligtas, kung paano ka mapupunta sa bayang banal at sa buhay na walang hanggan. Yan ang gospel, di po ba? At yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So nakita niyo no, mga kapatid, ang Ebanghelyo hindi tungkol sa mga ambisyon na gaya ng itinuturo nung The Power of Positive Thinking, tungkol sa mga pangarap lang yan sa buhay. Ang kaisipan ng The Power of Positive Thinking ay hindi biblikal at salungat sa prinsipyo ng Biblia. Hindi ito ang ipinapahiwatig ni Pablo sa ating main verse sa Filipos 4:8. So hindi yan, mga kapatid. Off-limit tayo dyan. Huwag nating paniwalaan yan. Ano ang itinuturo ni Apostol Pablo dito sa Filipos 4:8 na nabasa natin, nating main verse? Ang itinuturo ni Apostol Pablo rito, mga kapatid, ay ang mga pag-iisip ng mga Kristiyano dapat ay nakasentro sa mga dakilang katotohanan ng banal na kasulatan. Naniniwala tayo
At siyempre, ganun din si Pablo, naniniwala siya na ang banal na kasulatan ng salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng pag-alam ng sinasabi niya dito sa Filipos 4:8. Ito lahat to mga kapatid. Dapat yan. Kung ano yung totoo, kagalang-galang, matuwid, etc., etc., dapat yan ay ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Ganyan natin pag-aaralan ngayon yan at ganyan natin i-apply yan na ang sabi ni Pablo, pagbulay-bulahin natin, i-meditate natin yan. I-meditate natin yan, itanim natin sa ating mga isipan, pag-aralan natin, pagbulay-bulahin natin sa ating mga isipan. Para ano? Para magkaroon ng katuparan sa buhay po natin. Okay, isa-isahin po natin mga kapatid, anumang bagay na totoo, whatever things are true. So, tungkol sa katotohanan nito mga kapatid. Anong ibig sabihin ni Pablo rito? Hindi niya ibig sabihin dito, lahat na lang ng totoo. Hindi yun ang topic niya. Ano ibig sabihin? Na hindi lahat ng totoo. Maraming katotohanan Pero ang katotohanan na tinuturo rito ay yung katotohanan na karaniwang tinutukoy ng Biblia bilang katotohanan. Hindi kasama diyan yung ilang mga katotohanan. Halimbawa, sample, 2 plus 2. Ano ang katotohanan? 2 plus 2 equals 4. Di ba? Scientific truth yan. Hindi mo pwede tutulan yan. Di ba? Katulad ng law of gravity. Totoo yan. Pag may hinagis ka pa itaas, bababa yan. Lahat ng ihahagis mo pataas, pababa yan. May hila ng gravity. Tungkol sa siyensya, katotohanan din yun, pero walang kaugnayan doon. Ang sinasabi ni Apostol Pablo. Di ba? Ang katotohanan, sinasabi nito, yung karaniwang tinutukoy ng Biblia bilang katotohanan. Ang katotohanan itinataas sa banal na kasulatan. Yan ang tinutukoy ni Pablo rito. Kasi yun yung isang bagay na mas malalim at mas kahanga-hanga na katotohanan. Katulad ng pangunahin na dyan, mga kapatid. Isipin daw natin anumang bagay na totoo. Saan natin ibabatay yung totoo na iniisip natin? Mababasa natin yan sa awit 25:5. Ang sabi rito, sample lang to mga kapatid, ilang talata lang. Ang sabi rito, akahin mo ako sa iyong katotohanan. Kausap dito ng manunulat ng awit na to ay ang Diyos. Parang sinabi, akahin mo ako, Diyos. Ako'y iyong turuan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. So, dito nakita natin na nagpapaakay, nagpapagabay ang sumulat ng awit na ito, nagpapagabay sa katotohanan. At nagpapaturo siya sa Diyos, ako'y iyong turuan. Bakit? Dahil ikaw ang aking Diyos Ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Kaya siya ay naghihintay. Paano tayo? Paano magkakaroon ng katuparan yan sa buhay natin? Na aakayin tayo ng Diyos. Paano ba tayo inaakay ng Diyos? Paano ba tinuturuan ng Diyos ng katotohanan ang kanyang mga anak? Sa awit, no? Sa awit din, pagdating dito sa chapter 119, verse 160, ang sabi, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kabuuan, ibig sabihin, lahat, the entirety of your word is truth. At bawat isa sa iyong matuwid na batas, mga utos, ay nananatili magpakailanman. So, ang salita ng Diyos ay katotohanan ng Diyos. At yun ang pinakamahalagang katotohanan ang dapat nating pagbulay-bulahin. Nung sabihin ni Apostol Pablo, anong mang bagay na totoo, pangunahin na dyan ang salita ng Diyos. At kapag pinagbubulay-bulay natin ang salita ng Diyos, ano pang katotohanan ang itinuturo sa atin yan? Itinuturo sa atin ang salita ng Diyos na dapat na maging totoo tayo, di ba? Sa ating mga pakikipag-usap, totoo sa ating mga pakikipagkasunduan sa ibang mga tao, sa pakikitungo natin sa tao, totoo sa ating mga pananalita, totoo sa ating pakikipagkaibigan. Anumang bagay na totoo, ipinaiiwas tayo sa anumang bagay na kasinungalingan. Sapagkat ang katotohanan, kung ano yung kabaligtaran ng katotohanan, kasinungalingan. Di ba? Dapat nating panatilihin ang katotohanan
sa lahat ng mga bagay. Katotohanan patungkol sa Diyos, katotohanan tungkol sa walang hanggan, tungkol sa paghuhukom at paghatol at sa ating mga karakter. Dapat totoo tayo. Kasi yung katotohanan, mga kapatid, yan yung representasyon ng mga bagay kung ano talaga sila. Ibig sabihin, yung totoo. Maitim ka, yan ang totoo. Maganda ka, yan ang totoo. Yan ang representasyon ng mga bagay kung ano talaga sila. Di ba? Yan ang katotohanan. Kabaligtaran yan ng kasinungalingan. So kaya nga sa Biblia, bawal magsinungaling. Yun yung aplikasyon. Salita ng Diyos, totoo. Ano ba itinuturo ng salita ng Diyos? Mabuhay tayo sa katotohanan. Huwag tayong mabuhay sa kasinungalingan. Huwag tayong mabuhay sa pantasya o pangarap lang. Bawal magsinungalingan sa Biblia, di ba? Paano yan kung kinakailangan hindi mong sabihin ng totoo? Minsan kasi may mga ganong pagkakataon, mga kapatid, na talagang minsan hindi mo pwede sabihin ng totoo. May mga okasyon na gano'n O di sabihin mo sa nagtatanong sa iyo, ayaw mo sabihin ng totoo pwede namang hindi ka magsinungaling Sabihin mo, Brad, hindi ko pwede sabihin kung ano yung totoo, pasensya ka na. Secret yan. Lihim yan. Kaysa naman mag-imbento ka ng kabaligtaran. Pagsisinungaling na yun. Pag nag-imbento ka ng kabaligtaran ng katotohanan ng kung ano yung totoo, kasinungalingan. So ano man totoo? Lalo-lalo na tungkol sa katotohanan ng Diyos. Si Kristo, katotohanan ng Diyos. O pagbulay-bulayin din natin yan. So lahat ng anumang bagay, anumang bagay na totoo, i-meditate natin yan. Para na sa ganun, mabuhay tayo sa katotohanan. Magre-reflect yan sa buhay natin kung minimeditate natin yan at laman ng isipan natin. So yan, number 1. At yung number 2, mga kapatid, ay yung anumang bagay na kagalang-galang. Ano ba itong bagay na kagalang-galang? Whatever things are noble. Ito yung ikalawa, mga kapatid, na nabanggit ni Pablo na dapat nating pagbulay-bulayan. Ano ba yung noble, kagalang-galang? Sa pagkakasulat niyan, sa wikang Grego, ito po ibig sabihin niyan. Sa English, excellent, famous, galant, glorious, godly, o goodly, lordly, mighty, mightier, mighty one, di ba? Noble, principal, hindi principal sa eskwelahan niya, mga kapatid, worthy. Sa Tagalog niya, mga kapatid, mahusay, sikat, galante, maluwalhati, mabuti, may pagkapanginoon. Hindi pagkapanginoon na katulad nun sa Diyos. Makapangyarihan, marangal, pangunahing karapat-dapat. So, pagka sinabing kagalang-galang, di po ba? Tinitingala ng mga tao, pero mga kapatid, hindi naman basta-basta ganun yan. Yung sinasabi dyan. Hindi naman basta-basta sikat, galante, maluwalhati, makapangyarihan ang kalagayan mo sa lipunan, yun na yun sinasabi. Hindi po yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dapat biblical di ba? Ang paliwanag dyan Marami din naman kasi mga kapatid na kagalang-galang sa harap ng lipunan, pero kapag nakatalikod na yung mga tao, pinag-uusapan na yan pangit pala ang kalagayan niya. Bakit? Kagalang-galang siya pagkaharap dahil mayaman o kaya makapangyarihan, pag nakatalikod siya, sasabihin ng mata, ano rin yan? Magnanakaw din yan. Di ba? May mga korap yan O di, kagalang-galang ba yun? Hindi yun. Ang tunay na kagalang-galang ay yun talagang kagalang-galang, hindi lamang sa harapan ng mga tao, kundi higit sa lahat, mga kapatid, kagalang-galang sa harapan ng Diyos. Yung tingin sa iyo ng Diyos, marangal ka, excellent ka, kagalang-galang ka, excellent. Tingnan nyo, mga kapatid, katulad din sabi rito sa Awit 16:3. Tungkol sa mga banal na nasa lupa, mga banal, tinutukoy rito, sila ang mararangal. Sa kanila ako lubos na natutuwa. Sino daw ang mararangal dito? Sabi ng Diyos, ang mararangal, mga kapatid, yung mga banal. Sila ang mararangal. They were the excellent ones. Excellent, di ba? Isa sa mga meaning ng kagalang-galang. Yung mararangal na tinutukoy dito, yung mga banal, mga banal. Kapag sinabi mga banal sa Biblia, saints, sa English, ito yung mga namumuhay na may kabanalan, mga anak ng Diyos, na binubuhay o ipinamumuhay o kaya itinutupad ang mga salita at aral ng Diyos sa kanilang buhay. Yan yung kagalang-galang
Ang tingin ng Diyos dyan, mahirap ka man o hindi ka man sikat sa lipunan, meron kang dangal sa harap ng Diyos, marangal ka. Nais ng Diyos, mga kapatid, na ang mga anak niya ay lumakad o mamuhay na may kabanalan. So, yun yung mga banal doon, di ba? Ang sabi ni Pablo, anumang bagay na kagalang-galang, pagbulahin po natin yan. So, ang guide din natin, di ba? Salita rin ng Diyos. So, isipin natin, paano tayo magiging kagalang-galang sa harap ng tao. Hindi dahil mayamang ka, makapangyarihan ka, kundi dahil sa mga pag-uugali natin, di po ba? Maging kagalang-galang tayo. Lalo na sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos, para maging marangal tayo sa harap ng Diyos, tuparin natin kung ano yung totoo. Di ba? Na itinuturo na banal na kasulatan. Magkakaugnay yan mga kapatid. So, yan ang ikalawa. Ang ikatlo, mga kapatid, anumang bagay na matuwid. Anumang bagay na matuwid. Ibig sabihin yan, sa English nga, whatever things are just. Ano ba ibig sabihin yan? Sa pagkakasulat niyan, sa wikang Grego ulit. Kinukuha natin wikang Grego para makita natin yung lalim pa niya. Matuwid. Ano ba matuwid? Diretso lang. Siyempre, figurative. Di ba? Hindi naman literal. Ibig sabihin, equitable. No? In character or act. Sa ating mga pagkilos. By implication, innocent, holy, absolutely or relatively. Just, meet, right, righteous. So may kaugnay sa righteousness to, mga kapatid. Tingnan nyo. Sa Tagalog, patas. Patas ka. Matuwid, just di ba? Just, dyan ang galing salitang justice, di ba? Patas. Sa karakter o kilos natin, sa pamamagitan ng implikasyon, inosente. Innocent ka, banal. Ganap o may pagkakaugnay. No? Makatarungan, magkita, tama, matuwid, wasto, ibig sabihin, tama. So, ibig sabihin yan, mga kapatid, ay isip-isipin daw natin ano bang bagay na may kaugnayan dyan. Di ba? Kailangan isipin natin mga bagay na matuwid. Mga bagay na matuwid, mga kapatid, may kaugnayan sa righteousness. Right? Napag-aralan natin to righteousness. Katuwiran. Parang katuwid-ran. Katuwiran. Yung pinaka-root word nun, tuwid. Di ba? Yung tama. Wasto sa harap ng Diyos. Kailangan sikapin natin aralin ang righteousness of God. Yung katuwiran ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Kasi pag hindi mo naman alam ano man bagay na matuwid, paano pagbubulay-bulay yan? Hindi mo naman alam kung ano yan. Ito yun, mga kapatid. Ang sabi nito, Mateo 6:33, sabi ng Panginoon, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin daw muna natin. Pero paano natin hanapin? Kung hindi natin iniisip, di ba? Siyempre, pag palagi mo iniisip yan, kailangan makita ko katwiran ng Diyos, hahanapin mo yan. At paano mo naman iisipin ang kaharian? Paano mo pagbubulay-bulayin yan? Yung kaharian at katwiran ng Diyos kung hindi natin alam. Wala kang pagbubulay-bulayan. Kaya nga, mga kapatid, sa mga awit ay sinasabi, dito sa Revised Tagalog Popular Version, ganitong pagbubulay-bulay ng anumang bagay na matuwid. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan. Ito, mga kapatid, yung taong mapalad na tinutukoy dito, doon sa nakakulay puting letra, ito yun. Kaya ganyan siya, kaya hindi siya nakikinig sa payo ng masama, nabubuhay siya na matuwid Hindi siya sumusunod sa masama, sa mga halimbawa nila, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya, at hindi siya nakikisangkot sa mga masamang gawain. Anong ginagawa niya? Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay niya ito sa araw at gabi. O yun naman pala, mga kapatid Bagsak ka ulit doon sa salita ng Diyos. No? Ibig sabihin, nauuwi ka ulit sa salita ng Diyos para mapagbulay-bulay mo kung ano yung mga matuwid. Sabi, kasiyahan niyan sumunod sa kautusan ni Yahweh. Paano niya nasusunod yung kautusan ni Yahweh? Binubulay niya ito sa araw at gabi. Kasi hindi mo naman alam yung kautusan ni Yahweh kung hindi ka nagbubulay-bulay tungkol dyan. Ang pagsunod, nauuna mo na yung minimeditate mo yan. Nalaman mo kasi, pumasok sa isip mo ngayon yan Pumasok sa mind mo dahil nag-aral ka ng salita ng Diyos. Nalaman mo ngayon yung righteousness of God.
kung ano yung mga matuwid sa harapan ng Diyos. Malalaman mo yan kapag ikaw ay nag-aral ng banal na kasulatan. So yan ang tungkol sa mga bagay na matuwid. Biblia na naman, di ba? Kailangan mo ng salita ng Diyos. O yung punta naman tayo sa ika-4, mga kapatid. Ano mang bagay na malinis? Malinis. Ano ba yung sabi niyan sa English yan? Whatever things are pure. Sabi nga ng Panginoon Kristo, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. At mababasa natin sa awit 73:1. Sabi ni Kristo, mapapalad na malinis na puso. So, importante sa Diyos, mayroon tayong malinis na puso. Yung puso may kaugnayan sa mind natin, di ba? Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa mga taong ang puso'y malinis. So, kalinisan. Kalinisan nakasalalay sa nilalaman ng ating mga isipan, sa nilalaman ng ating mga puso. Kaya sabi ni Pablo, anumang bagay na malinis, yun ang isipin natin. Paano natin na mamimaintain ang kalinisan, mga kapatid? Paano natin mapapanatili ang kalinisan? Kailangan natin magbantay. Maging maingat tayo, guardian natin ang ating puso, ang ating mga isipan, kung ano ang inilalagay natin dyan. Kasi ano yan mga kapatid, garbage in, kapag basura ang pumasok sa atin, garbage out, garbage din ang papasok, ang lalabas pala. Di ba? Kaya ingatan natin, ano ba yung nasasagap natin? Ano ba yung nadidinig natin? Kailangan protektahan natin ang ating mga isipan, ng ating mga puso. Sa pamamagitan ng pag-iingat kung ano ang ating mga iniisip, kailangan natin yan, mga kapatid. Paano natin? Siyempre, sa gana ating sarili, may magagawa tayo, pero higit na may magagawa sa atin ang Panginoon Diyos. Di ba? Siyempre, may kilos tayong sarili natin, pero hindi tayo umaasa sa sarili nating kalakasan, sa sarili nating pamamaraan. Di ba? Wala, nagpapagabay tayo sa salita ng Diyos. At bukod doon, kailangan nating manalangin. Alam niyo kung bakit ko nasabi? Kailangan natin manalangin sa Diyos palagi. Tingnan niyo, ang ating main verse ay verse 8 ng chapter 4. 4:8 ng Pilipos. Basahin natin, mga kapatid. No? Sa atras tayo. Paano natin maingatan sa pamamagitan ng tulong ng Diyos? Tingnan nyo, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Ano raw gagawin sa atin ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip? Ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ano daw mag-iingat ng ating mga puso? Ang kapayapaan ng Diyos. The peace of God na hindi nga maabot ng pag-iisip. Iingatan ang puso natin. Iingatan ang mga pag-iisip natin kay Kristo Jesus. Ibig sabihin dahil sa kapayapaan ng Diyos na ibinibigay sa atin ay hindi mapapahamak ang puso natin, hindi mapapahamak ang isipan natin na tayo'y lalayo pa kay Kristo. Di ba? Parang ganyan yan, mga kapatid. Paano natin mararating yan? Paano ba nangyari yan? Nagsimula yung talata sa salitang at. Ibig sabihin, may pinaghuhugutan yan, mga kapatid. Di ba? At, N. No? Ano ba pinagmulan yan? Atras ulit tayo. Verse 6. Tingnan niyo, mga kapatid. Madalas natin gamitin itong talatang to. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam daw natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Kapag ginawa natin, ano mangyayari? Verse 6, verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos, na di maabot ang pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Resulta yan, mga kapatid, resulta yan ng nung ating, dyan sa verse 6. Kapag ikaw ay nanalangin, dyan sa verse 6, nanalangin ka na may pagsamo, pasasalamat sa Diyos, ipinaalam mo ang mga kahilingan mo sa Diyos, ang mangyayari sa iyo ay eto. Nakita niyo, no? Iingatan tayo.
So yun po mga kapatid, prayer. Kailangan natin palaging nananalangin. Para maingatan ang puso natin, huwag tayong pasukan ng mga basura, di ba? Para maging malinis tayo. Siyempre, kaugnay din yan ng pag-aaral ng salita ng Diyos na magtuturo sa atin ng mga gagawin natin. So, kailangan maging malinis tayo. Ano mang bagay na malinis, isipin natin yan. At ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin yan. At pasok tayo sa number 5. Ano mang bagay na kaibig-ibig. Kaibig-ibig, ibig sabihin, lovely. Whatever things are lovely. No? Kapag sinabing kaibig-ibig, ito yung mga bagay na nakalulugod, katanggap-tanggap, acceptable, di ba? At yan ay ipinakikita. Yan ang kahulugan yan, mga kapatid, sa wikang Grego. Pag tinignan nyo yung kahulugan yan sa wikang Grego, isipin ang anumang nakalulugod, anumang kaibig-ibig. Pag sabi kaibig-ibig, nakalulugod yan. Katanggap-tanggap. Hindi lamang kaibig-ibig at kalugod-lugod sa ating sariling pananaw, sa judgment ng tao, kundi higit sa lahat, kalugod-lugod. Diba? Sa harap ng Diyos. Pag sinabi ni Pablo, anumang bagay na kaibig-ibig, isipin niyo yun. Pero anong guide natin? Kung ano yung nakalulugod sa Diyos. Sapagkat maraming nakalulugod sa tao na ayaw ng Diyos. Yung mga kasalanan lang, enjoy na enjoy yung mga tao, di ba? Gustong-gusto. Ibig sabihin, lugod na lugod yung mga tao. Accepted ng mga tao. Kasalanan. Pero ayaw ng Diyos. Kinasusuklaman ng Diyos. Kaya ang payo sa atin, mga kapatid, ang sabi rito ni Pablo sa Efeso 5:10, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Finding out what is acceptable to the Lord. Maaaring acceptable sa mga tao, pero hindi naman kay Lord. So, kailangan, alamin natin yan. Kung ano ba yung nakalulugod sa Diyos. So, isipin daw natin yun. Pagbulay-bulayin natin, sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Di ba? So, number 6, ano bang bagay na kapuri-puri? Ibig sabihin ng kapuri-puri, whatever things are of good report. Dalawang bagay ito pag sinabing good report yung mabuting ulat Di ba? Yung kapag sinabing good report yung kung ano ang impresyon. Report kasi, di ba? Kung ano mang bagay na kapuri-puri. Dalawang bagay. Sabi ko tungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa natin. Number 1, ang mga bagay na kapuri-puri sa atin. Ibig sabihin, titingnan natin ano ba yung kapuri-puri sa atin. Paano ba tayo maging kapuri-puri sa harap ng tao? At yung mga bagay naman na kapuri-puri sa pagtingin natin sa iba. Ibig sabihin, huwag naman puro pangit ang titingnan natin doon sa kapwa natin. Tingnan natin yung mga bagay na kapuri-puri. Itong number 6, may kaugnayan to sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Tingnan natin, mga kapatid. Suportahan natin ang mga talata ng Biblia. Yung mga bagay na kapuri-puri sa atin. Importante rin yun. Yung ating reputasyon. Ika nga, particular, pag sinabi reputasyon, yung mga magagandang reputasyon yan sa harap ng tao. Nabatay rin, siyempre, dapat ayon ng Diyos yan. Dito ay pinapakita na dapat pagbulay-bulayan natin kung ano ang impresyon ng iba sa atin. Hindi naman dahil nagpapakita tayo. O kaya hindi naman dahil sa nais nating sumikat, magbida-bida. Hindi ko ganun yun, mga kapatid. Sapagkat ayaw din ng Diyos yun. Yung maging mapagmataas tayo. Yun talaga nga, ang gusto ng Diyos, yung buhay natin may ayos na ayos. Sa harap niya at sa harap ng mga tao. Yung bang hindi tayo kinatitisuran na dahil sa mga masasamang pag-uugali natin. Di ba? Dahil sa masasamang pag-uugali natin, kinatitisuran tayo, sumasama ang loob ng mga tao, ano nangyayari noon? Bad reputation yun, hindi ka puri-puri yun. Ano ba ang kailangan natin? Sabi nga dito sa unang Pedro, katunayan na kailangan tingnan din natin ang ating buhay sa harap ng tao. Di ba sabi ng Panginoon sa Kristo, bukod dyan, yung magliwanag kayo, yung ilaw ninyo, kailangan ma-attract yung mga tao para purihin nila ang Diyos. Ganun din dito, mga kapatid. Yan, sabi nga rito, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil. Ibig sabihin, yung conduct natin, having your conduct honorable among the Gentiles, sa mga hindi mananampalataya yan. Bakit? Upang sa mga bagay na pinagsasalita nila laban sa iyo at sa inyong tulad sa nagsisigawa na masama. Minsan, napagbibintangan tayo na para bagang gumagawa tayo na masama.
Kailangan maging timtiman daw ugali natin sa gitna ng mga hentil, para kahit nagsasalita ng laban sa atin, na hindi naman totoo, na masama ang ginagawa natin, dahil timtiman naman ng ugali natin, no? Dapat pino ugali natin, honorable ang ugali natin, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. So nakita nyo, no? Nakapag-aakay pa yan ng mga kaluluwa kay Kristo. Hindi ka pa nagsasalita niyan. Ugali lang yan, mga kapatid. Dahil daw sa mabubuting gawa na kanilang nakikita, kapag tayo nabubuhay ng honorable, matimtiman ang ugali natin sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Dahil dyan, siyempre, ang epekto nun, ibig sabihin, gumagawa tayo ng mabuti pag nakita ng kapwa natin yan. Pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ano ibig sabihin pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw? Sa araw na dadalawin sila ng Diyos para katokin ang kanilang puso, mapupuri nila ang Diyos dahil sila man ay maakay sa pananampalataya. Kaya nga, darating sila dyan na pupuri nila ang Diyos. Kasi nakita nila na yung mga Kristiyano ay nabubuhay na marangal. Di ba? So yun, mga kapatid. Tungkol yun sa atin, kung yung dapat na maging impresyon ng mga tao sa atin. At tayo naman, impresyon natin sa iba, mga kapatid. Yung mga bagay na kapuri-puri sa pagtingin natin sa iba. Dapat makita din natin yan. Huwag tayo tumulad doon sa maraming mga tao sa nagawang mabuti ng isang tao, 10 ang ginawa niya mabuti. Nakikita natin yung isang pagkakamali lamang niya. Hindi yung ganon. Sapagat pag-ibig sa kapwa, ano ibig sabihin? Kung may pag-ibig tayo, sabi nito sa 13, ito yung definition ng pag-ibig. Bahagi ito ng definition ng pag-ibig sa chapter 13 ng unang Korinto. Ano naman pag-ibig? Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin. Ito yung nakakulay dilaw. Kaugnay doon sa pinag-uusapan natin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. O, hindi nagtatala ng pagkakamali. Hindi puro mali na nakikita mo laban sa iyong kapwa. No, maging tayo, mga kapatid, bigyan natin dapat sila ng benefit of the doubt kung magkamali man sila. Dahil hindi tayo nagtatanim ng kamalian ng kapwa natin. Kung paano tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Ganun binibigyan natin pagkakataon ng kapwa natin. Sabi pa nito ni Apostol Pablo, halimbawa, nakasagap ka ng chismis laban sa isang elder. Sa unang Timoteo 5:19, laban sa matanda. Sa elder yan. Ay huwag kang tatanggap ng sumbong maliban na sa 2 o 3 saksi. O hindi basta-basta nakatanggap ka ng chismis, ganun. May nagsumbong sa'yo, ginawa nito, ganito. Kailangan merong witness. 2 o 3 saksi bago mo tanggapin yun. At dapat siguradong hindi sinungaling yung witnesses. Di ba? So, ganun yun. Lahat tayo maaari magkasala. Kahit Kristiyano na tayo. Kung may kasalanan ng kapatid, dapat patawarin. Kung ano yung pagkukulang ng kapwa natin, huwag natin tingnan yung mga pagkakamali nila. Tingnan natin yung mga magagandang bagay mula sa kanila. Di ba? Kaya nga, yung anumang bagay na kapuri-puri, yun ang isipin natin. Kapuri-puri para sa atin. Dapat meron tayong mga honorable. Ika nga, kapuri-puring pamumuhay. At sa kapwa natin, huwag tayong hatol ng hatol. Tingnan natin naman na meron din naman kabutihan yan. Tingnan nyo, mga kapatid. Sabi nga sa atin, pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung sino man may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, patawarin natin ang kapwa natin na palagi nagkakasala din sa atin. Ikaw nga, palagi nagkakasala. Ako ba, palagi nagkakasala sa harap ng Panginoon. Hindi ba natin patatawarin yung kapwa natin na kung paano araw-araw pinapatawad tayo ng Panginoon? Patawarin natin. Isipin natin mga bagay na magaganda naman na nagagawa sa atin ang kapwa natin. At tayo dapat mabuhay rin ng may kapuri-puri. So yun po. Nandito na tayo sa number 7. Konting-konti na ito, mga kapatid. No? Kung kung merong anumang kagalingan, itong 2 point na ito, mga kapatid, 7 and 8, yan na lang ang last, no? 7 and 8. Parang ito na yung conclusion ni Apostol Pablo, doon sa nakaraang 6, Kasi naiba na yung salita niya, Di ba? Naiba na yung salita niya kasi kung babalikan natin yung mga salita niya rito, anumang bagay, pagdating sa 7, kung merong anumang kagalingan, parang baka meron pa akong hindi nabanggit, parang ganyan, no?
Ano bang kagalingan na hindi niya nabanggit, parang ganyan yan mga kapatid. Kaya sabi ko, parang conclusion to o paglalagop na ni Pablo. If there is any virtue, ano ba yung virtue mga kapatid? Sa English ng virtue, ang kahulugan yan mga kapatid, yung mga magaganda, maayos, mataas na moral ng pag-uugali. Yung ano ba magagandang bagay talaga na pag-uugali, katangian ng isang tao. No? Ano bang pag-uugali na hindi lumalabag sa salita ng Diyos? Ano bang kagalingan daw? Maaaring merong hindi nga nabanggit si Apostol Pablo. Ay isipin daw natin ang mga bagay na yan. Sabi nga rito mga kapatid, makatutulong sa ating talata ito mga kapatid. Kung kayo man ay kumakain, umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. No, masasabi natin yung salitang yan ni Apostol Pablo, yung nakakulay dilaw na yan. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, nasasakop na ang lahat ng mga kagalingan dyan. Na kung palagi nating iisipin na ang bawat pagkilos natin, binibigyan natin ng malaking konsiderasyon at pagbulay-bulay na dapat ang lahat ng ginagawa natin sa buhay natin ay naluluwalhati ang Diyos. Paano ba yan mga kapatid? No? Ano man daw ginagawa, umiinom, ano man ang inyong ginagawa. Ganito lang yan Isipin mo, yabang hanap buhay mo. Yabang kung paano ka maghanap buhay, kung paano ka mag-aral, kung paano ka pumasok, kung paano ka makipag-ugnayan sa kapwa mo, matutuwa ba ang Diyos sa iyo? Natutuwa ba ang Diyos sa pinaggagawa mo sa buhay mo? Bago ka gumawa ng kasalanan, isipin mo, sa ikaluluwalhati ba ng Diyos to? O baka magagalit sa akin ng Diyos? Isipin mo, bago ka tumira ng shabu, isipin mo, matutuwa ba sa akin ng Diyos kapag tumira ako ng shabu? Kapag humitit ako ng marijuana? Matutuwa ba sa akin ng Diyos kapag pumasok ako dyan sa beer house? Kapag pinaunod ko ba itong X-rated na pelikula, matutuwa ba sa akin ng Diyos? Kapag sinabi ko ba itong masakit na salita sa aking asawa, sa aking kaibigan, matutuwa ba sa akin? Pag hindi natuwa, pag ang sagot doon, hindi natutuwa sa iyo Diyos, ibig sabihin, hindi sa ikaluluwalhati ng Diyos yun. Ganun lang naman, sample ko lang yan sa iyo mga kapatid. Ano mang kagalingan, no? Ano bang virtue? Isipin daw natin pagbulay-bulayan. And last mga kapatid, at kung may ano bang nararapat papurihan, meron bang nararapat papurihan? Ito tungkol sa kapwa to mga kapatid. Alam natin, marapat papurihan ng Diyos, pero more sa kapwa to Gagamitin natin sa Roma. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung nakakulay dilaw, marami siya nabanggit dito Ang sabi, ibigay ninyo sa lahat at sa kanila'y nararapat. Kung ano yung nararapat, ibigay natin sa lahat ng mga tao. Mananampalataya man yan o hindi. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. So yun po mga kapatid. Ano mang bagay na nararapat papurihan? Pagbulay-bulay natin. Hindi mo positive thinking yan. Puro positive yan. Totoo, okay. So, dapat makita natin mga positive sa kapwa natin, sa paligid natin. Hindi yung power of positive thinking yan na kung ano ang iisipin natin, sabilang natin palagi, mayaman ako. Kaya yaman ka. May pera ako, kahit wala kang pera. So, hindi yung power of positive thinking yan. Positive din yan sa pananaw natin sa buhay. Kahit naghihirap tayo, di ba? Isipin natin kung ano yung totoo. Kahit naghihirap ka, kung ano yung kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kagalingan, at yung mga nararapat papurihan. So yun po mga kapatid, ang 8 bagay. At sa ating pagtatapos mga kapatid, tungkol sa isipan yan, pagbubulay-bulay, meditation yan, meditate daw natin yan. At tingnan nyo, mahalaga kung ano yung pumapasok at namamahay sa ating mga isipan. Sa ulit talata natin mga kapatid, dito sa Roma, tungkol sa isipan din to. Ito ang payo ni Pablo. Dagdag kaalaman to. Kung ano ipapasok natin sa ating isipan. Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito. Ang sanlibutan, yung mga kasalanan sa sanlibutan. Sa mga hindi na mananampalataya, di ba? Huwag daw natin tularan yan. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Nakita niyo, no? But be transformed by the renewing of your mind. Baguhin natin, takbo ng isipan natin, mga kapatid.
Bakit? Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. O para malaman natin, matiyak natin, ano ba talaga ang will ng Panginoon? Yung perfect will ng Panginoon. Paano natin mararating ang kaalaman na yan, mga kapatid? Para marating natin ang kaalaman yan, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Para marating natin yan. Malaman natin ang will, ang perfect will of God. Kung ano yung katanggap, acceptable, and perfect will of God. At ang payo nga ni Pablo, ito, isaksak natin sa ating mga isipan. I-meditate natin lahat yan, mga kapatid. Pagbulay-bulay. Memorize nyo yung talata, mga kapatid. Para pagkatapos ng text na ito, pag uwi nyo ng bahay o pag nagiwaiwalay na tayo, basahin nyo ulit yan. Maganda nga, ma-memorize natin yan eh. Yan ang isasaksak ko sa aking isipan. Kailangan katotohanan, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kagalingan, anumang kagalingan, anumang nararapat, papurihan. Yan ang i-meditate na. Meditate natin yan para magkaroon yan ng katuparan sa buhay natin. At sa uli, mga kapatid, meron akong 2 tanong na inihanda rito. 2 tanong ba to? Yes, 2 tanong. Number 1, ano ang gusto ng Diyos para sa akin? Ano ang tunay na mabuti? Katanggap-tanggap at perpektong paggamit ng aking buhay para sa layunin ng Diyos at hindi para sa aking sarili lamang. Pagbulayin natin yan, mga kapatid. So hanggang dyan, mga kapatid, ang ating aralin na may nakatulong ito upang ma-encourage tayo na i-meditate natin yung nasa Pilipos 4:8. Itanim natin sa ating mga isipan, tingnan natin, panalangin natin sa Panginoon kung paano natin magagawa yan at matupad yan sa buhay natin. Sa tulong, siyempre, ng Panginoon. Hanggang dyan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Tayo po'y muling manalangin.